Okay, as you can see, ito yung last na progress natin. Nakaka-build na ng barracks but wala pa siyang military goal. Yeah. So, welcome back nga pala sa ating GD6 AI for Games. So ngayon, start na tayo sa ating AI for military na goal. So dito tayo sa ating go up goal. Okay? So, saan ba to? Punta tayo sa ating AI world state. So, kailangan natin ng AI combat count. So, saan natin siya pwede ilagay? Dito. Kasi may dito yung worker count. Tapos, sa action na tayo. Oops. Action. So, pause nyo muna siguro para sa military goal. So, wait lang pala. Okay, so pause nyo muna. Dito tayo sa military goal. And then next, dito is a world state. So mag-add ka ng AI combat unit count. So dito tayo sa action. So sa ating action, tawagin natin siyang train combat unit action. So sa baba. Okay. Then next is planner tayo. Okay. Planner. So sa planner, so siguro ito yung sa train combat unit action. So pause nyo lang. Sige lang, may resources naman. And then sa ating action, planner, add tayo dito sa ating action and yung sa goal. So, gawa natin ito sa ating AI manager. Pinakataas sa baba ng unit data references. Ayan. And dapat meron din tayong ganito. So, lagay natin yan dyan. So, kailangan natin yan. So, I think yan lang. Yeah. So, pwede na siguro natin i-try. And then, mag-drag tayo ng enemy na soldier. And enemy na tank. So, ayan. Chinek ko. And then, working naman kasi. So, you can see, meron na siyang mga combat unit. So, like for example, attack tayo sa kanya. So, pero wala pa siyang yung attack na goal. Yung defend goal, marami. Yun, marami na siyang marami na pala siyang mga troops dun. So, baligan yan. So, nakadepende din kasi sa AI unit kung gaano ba kalakas yung strength mo. So, I think di natin naggamit to. So, gamitin natin yung AI military strength.